Hello mga bata! Last time, natutunan natin kung paano gawing step counter yung microbit natin. Naaalala nyo ba kung paano natin ginamit yung accelerometer para ma-detect yung movements natin? Tulad ng steps? Oo, ginamit natin yung accelerometer as an input to send information about movement sa microbit natin. At gumamit rin tayo ng variable na parang isang special box na pinaglalagyan ng nabilang na steps natin. Bawat steps ay nagiging input, samantalang yung naka-display naman na number ay yung output natin. Ngayon, sunod naman nating matututunan ay yung isa pang superpower na microbit natin. And that is to make decision all by itself. Nakakita na ba kayo ng ilaw na automatic na nagbubukas kapag tumilim na? Paano kaya nila nagagawa yun? Ang tawag sa ilaw na yon ay smart light. At ang smart light natin ay gumagamit ng sensor na tinatawag nating light sensor. Katulad ng ibang sensor, yung light sensor natin ay kaya ring mag-send ng input. Para ba siyang maliit na mata na kaya mag-detect kung gaano kaliwanag yung paligid natin. Ngayon, para gawing night light yung microbit natin, dapat palagi niyang chinecheck yung light levels natin. Kaya maglalagay tayo ng forever loop para i-check ng microbit natin ng paulit-ulit kung gaano ba kaliwanag yung paligid. Para makagawa ng decisions or choices yung microbit natin, gagamit tayo ng logic. Para magawa to, gagamit tayo ng if true then else block para makagawa ng choices yung microbit natin. Ngayon, naalala nyo ba yung light sensor ng microbit natin? Kaya nitong maramdaman kung gaano kaliwanag yung paligid natin. Sinasabi nito kung super liwanag ba o dumidilim na yung environment. Sa make code, ginagamit natin yung light level block to get that information. Gumagamit siya ng number para i-represent kung gaano kaliwanag yung paligid. Ibig sabihin, mas mataas yung number, mas maliwanag yung nadedetect. Habang yung mababang number naman ay nagsasabi na madilim yung paligid. Pero paano ba natin tuturuang mag-decide o pumili ng choice yung microbit natin base sa light level? Gagamit tayo ng tinatawag nating conditions. Ano ba ginagawa ng conditions? Para siyang tanong na itinatanong ng computer bago siya gumawa ng decision kung ano ang gagawin niya. Halimbawa, ganito. Kung mababa yung light level o madilim, ano yung gagawin ng microbit? Ito turn on niya yung ilaw niya. Paano kung hindi? Then ito turn off niya yung ilaw niya. After that, iset lang natin yung condition natin sa light level is less than 10 para may gawin yung microbit natin kung mas mababa sa 10 yung light level o madilim yung paligid. If the light level is low o madilim, then what? Then we want our microbit to turn on its light. Pwede tayong gumamit dito ng isang bright icon gamit yung LEDs natin to create bright light. Ito yung magiging output natin. And else, kung hindi madilim, then we want the microbit's lights to be off. So, gagamit tayo ng clear screen block para i-turn off yung mga LEDs. Ayan. Kaya na ngayon ng microbit natin na i-check yung light level. Kapag madilim, gagana yung ilaw niya or LEDs. Pero kung maliwanag naman, ito-turn off niya yung ilaw niya. Gamit yung sensors niya, kaya ng microbit natin na gumawa ng decisions nang hindi natin sinasabihan ng paulit-ulit. Ngayon, i-transfer na natin yung code ng nightlight natin sa totoong microbit. I-connect lang natin siya sa computer natin. Tapos sa make code, i-click natin yung download. Yan, gawa na yung sarili nating nightlight gamit yung microbit. Ngayon, subukan yung takpan ng kamay o ilagay sa medyo madilim na lugar yung microbit natin. Tingnan nyo, umiilaw siya kapag madilim, tapos nawawala yung ilaw kapag maliwanag. Astig, di ba? Okay, natapos na natin yung lesson natin sa araw na to.
Pero ano ba yung natutunan natin? Today, natutunan natin kung paano gumawa ng control system para sa night light natin gamit yung microbit. Natutunan din natin na katulad ng ibang sensors, kaya ng light sensor na mag-send ng input na nagsasabi kung maliwanag ba o madilim yung paligid. Nalaman din natin kung paano gumawa ng logic tulad ng if true then else block para makapag-decide kung yung microbit natin kung i-off ba yung ilaw o i-on. As a hands-on activity, ano pa ba yung pwedeng i-turn on or off automatically gamit yung iba pang sensors and logic? Well, pwede kayong mag-explore and gumawa ng sariling project based sa mga natutunan natin. Hanggang dito na lang tayo. Bye-bye!